langit, laging akilin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos, kapuri sa Diyos. Ama, at ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway paging dapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis na mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig ang aking puso, ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila
at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahon na inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isa sa katuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naniniklod sa Ama na siyang pinagtutularan at pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at lupa. Inihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang madi-madingkalang pag-ibig na ito upang magpuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panupos sa sala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti.
Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Kadalasan ho, iniisip natin bilang mga Kristiyano na ang araw ng mga puso ay February 14. No? Kaso nga lang, sa totoo lang, yung February 14 ay naging commercialized na ho. Nagmamahal ho ang bulaklak, dumadami yung chocolate na bibigay sa'yo, tataba ka na naman. Maraming nagde-date. Tiba-tiba ang mga restaurant nito. Pero maganda sana tignan natin bilang Kristiyano na ang araw talaga ng mga puso ay ngayon hanggang bukas. Dahil ngayong araw na ito at magandang nataon na unang Biyernes ng buwan, ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Bukas naman po ang kalinis-linisang puso ni Maria. Hindi lang ho isang araw, mga araw ng puso. At pinakita sa atin ni Jesus at ni Maria paano magmahal. Si Jesus pinakita sa atin na ang tao nagmamahal, nagbibigay ng sarili. Ang tao nagmamahal, inaalay ang buhay para sa minamahal niya. Kaya ang pwede nating maunang baon sa ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, na tulad ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, turuan din sana niya tayong magmahal. Dahil kung walang pagmamahal sa puso ng isang Kristiyano, anong laman ng puso mo? Galit? Puot? Sama ng loob? Ang itinatanim mo, hindi pagmamahal, kundi samaan ng loob. Baka yun ang natatanim, yun ang laman ng puso mo. Sana naman hindi. Sana ang laman ng puso natin ay tulad ng laman ng puso ni Jesus. Puso na marunong magmahal. At ang pagmamahal ho ay hindi ho parang pakiramdam lamang. Iniisip po ng iba na yung pagmamahal ay pakiramdam, emosyon. Hindi ho. Kasi ang emosyon, nagbabago-bago ho yan. Mabilis ho magbago. Ngayon masaya ka, mamaya maiinis ka. Ngayon naiinis ka, mamaya masaya ka na. Mamaya ngayon naiirita ka sa init. Mamaya, pag pumunta ka sa aircon, naku, ginhawa ka na. Emotions change. But God always tells us that love is a decision. Pinili ni Jesus na mahalin tayo. Pinili ni Jesus na mahalin ka. At dahil pinipili ka ni Jesus, inaalay niya ang buhay niya para sa iyo. Para hindi ka mawalay sa Ama, hindi ka mawalay sa Diyos, kundi dahil sa pag-aalay ng buhay niya, inakay ka palapit sa Diyos. Pinipili ni Jesus. At sana bilang Kristiyano, matuto rin tayo magmahal tulad ni Jesus. Pinipiling mahalin, pinagpapasyahang mahalin. Sa atin, bilang mga Kristiyano, sa ating pakikipag-ugnayan,
Siguro sa buhay mag-asawa. Hindi araw-araw masaya kayo. Minsan may panahon na naiinis kayo sa bawat isa. May panahon na magkasundo kayo, sweet kayo sa bawat isa. May panahon din naman na parang ayaw mo makita ang pagmumukha niya. Pero kahit ganun pa man, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Kahit na minsan pag-aawayan nyo ay toothpaste o kung ano ang papanoorin, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Dahil ang tao nagmamahal, pinipili niya yung minamahal niya. Para sa atin po bilang Kristiyano, ang pinipili natin lagi ay ang Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ng una. Ang Diyos na unang tumawag sa atin, unang pumili sa iyo para Kanyang mahalin. At ang sukli din natin sa Kanya ay ang pagpili natin sa Diyos araw-araw. At dahil pinipili natin ang Diyos, natututo din tayong magmahal sa kapwa natin. Ang Diyos na nagsasabing, ibigin natin ang Diyos ng buong puso't isip at kaluluwa. At siya din nagsabi na ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kaya mula sa ating pagmamahal sa Diyos, sana ito din ay umuusbong sa ating pagmamahal sa kapwa natin. At ang pagmamahal ho, hindi lamang po madali. Minsan, may mga pagsubok din ang pagmamahal. May pains din po ang pagmamahal. Wag nyo sanang isipin na kapag nahirapan o nagkaroon ng konting discomfort o pagsasakripisyo, ay hindi nyo na mahal. Si Jesus Nazareno sa krus, sa kanyang pagyakap sa krus, tanda ng dakilang pag-ibig niya sa atin. Ang kamatayan niya sa krus ay paalaala sa atin ng dakilang pag-ibig niya na ibiniwus niya ang buhay niya para sa ating lahat. Kaya minsan ho, ang pagmamahal ay may konting sakit na madarama. Minsan, may pagsasakripisyo din. Naalala ko ang kwento noon ng isang mag-ama. Sila ho ay kumakain. At yung tatay ay kakain na rin. Pero yung anak niya ay mabilis yatang kumain, no? Nawala po sa isang iglap yung kinakain niya. At sabi ng anak niya, Papa, gusto ko pa, gutom pa ako. Mukha yata ang butas ang tiyan ng anak niya. At ang ginawa ng tatay, nagpalit sila ng fried chicken. Binigay niya sa anak niya yung manok para sa kanya. Ang ginawa na lang ng tatay, sinimot na lang yung tinira ng anak niya. Pagbibigay ng sarili, paglimot sa sarili, yan ang tanda ng taong nagmamahal. Pangalawa pong baon din natin, ang puso ni Jesus ay hindi lang pong pusong nagmamahal, kundi pusong marunong maawa at mahabag. Pinapakilala sa atin na ang Diyos ay ang Diyos ng awa. At sa pagiging maawain, marunong tayong umunawa sa kapwa natin. Hindi tayo mabilis manghusga. Lalo na ho sa panahon ho ngayon, ang bilis-bilis nating manghusga. Kahit hindi pa ho natin alam ang buong kwento, nako, may kanya-kanya na tayong pagkuro-kuro. Nabasa mo lang yung headline, marami ka nang sinabi. Pero maganda sana bilang Kristiyano, dahil tinutularan natin si Jesus na puno ng awa, unahin din natin ang pag-unawa. Unahin ang pakikinig. Unahin ang damhin ng kapwa ang hirap ng kapwa natin. Kadalasan kasi gusto natin tayo yung inuunawa eh. Gusto natin tayo yung iniintindi. Lahat susunod sa gusto natin. Pero ang taong maawain at puno ng habag, mas gusto niya siya ang magpakita ng pag-unawa sa kapwa niya.
Kaya kung sinusundan talaga natin si Jesus, maganda rin nung natularan ang halimbawa ni Jesus. Siya na nagpapakita sa atin ng pusong nagmamahal, ang puso ng puno ng habag at awa, at siya din na nag-aakay sa atin palapit sa Ama. Siguro 2 baon lamang, 2 baon na muna ang dalhin natin sa araw na ito. Kaya natin magsalita ng buong araw tungkol sa pagmamahal ni Jesus. Kaya natin pagnilayan ng ilang araw ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Pero sana bilang mga Kristiyano, ang ating panananalig kay Jesus, ang ating debosyon kay Jesus Nazareno, na siya ang unang nagmahal sa atin, ay maisalamin din natin sa ating patutunguhan. Sabihin, bakit siya maawain ngayon? Parang nagiging maintindihin na siya. Galing kasi siya ng Quiapo eh. Nagdasal kay Jesus Nazareno yan. Bakit maibigin na siya ngayon? Ang bait-bait na niya. Galing siya ng Quiapo. Nagdasal kay Jesus Nazareno yan. Sana ang debosyon natin ay makita din sa pamumuhay natin. Ang sinusundan natin ay si Jesus Nazareno. Tularan ng kanyang halimbawa. Tularan natin ang kanyang halimbawang ipinakita sa atin. Tulad nga ho ng page ni Father Jess na nagbasa ng ating ebanghelyo, lagi niya sinasabi, tularan si Jesus. At sana tayo din bilang mga deboto, sa ating pagpili kay Jesus, tularan natin si Jesus na nagmamahal at maawain sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagkapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom na sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama na may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating itugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao,
naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok niyang nakabayubay sa krus, mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, at ng lahat ng kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa niya kaming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, ibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at asan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong pinamatayan ay sagisang ng ating kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ang langit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal sa langit. Nuestro Padre Jesus Nazareno,